Dahil po pag acidic po yung ating katawan, magre-release po ang ating katawan ng calcium phosphate at naging sanhi nga po ng bukol o kaya ng cancer. Ang dami po nagpapakonsulta po sa akin araw-araw. Iba't ibang klaseng sakit. Pero ang lagi ko po talagang sinasabi, number 1, eat alkaline foods, drink alkaline liquids, take alkaline supplements, huwag po tayong magpaka-stress, huwag po tayong magalit, tanggalin po natin lahat ng mga negative thoughts, maglakad po tayo nakapaa sa lupa, mag-gardening po tayo, lumangha po tayo ng sariwang hangin, mag-sunlight po tayo araw-araw, mag-forest bathing po tayo, maglakad po tayo sa dagat na nakapaa. Para saan po ba yan? To alkalinize the body. Dahil po pag acidic po yung ating katawan, magre-release po ang ating katawan ng calcium phosphate just to neutralize po the acid. At itong pag-release po ng calcium phosphate, pwede pumupunta sa kidneys at magiging kidney stones. Pag pumunta naman po yan sa ating joints, titigas po yung ating mga joints at magkakaroon po tayo ng arthritis. Pupunta po sa ating ugat, titigas sa ating mga ugat at magiging atherosclerosis na magiging sanhi ng heart attack at stroke. Pwede po mag-deposit sa ating mga mata na maging sanhi po ng katarata. At pag ito po ay nag-deposit naman sa ating po mga soft tissues, ay magiging bukol naman po ito. Pwedeng benign or kaya ay pwedeng magiging malignant. At dahil lumabas po ito sa ating po mga buto, syempre magdudulot naman ito ng osteoporosis. Pag tayo po ay nagpa-ultrasound, nagpa-MRI, nagpa-CT scan, kadalasan po ng mga bukol ay palagi po may nakasulat po dyan na calcifications. Pag tinanggalan naman po tayo ng bukol po o kaya ng cancer, yung histopathologic findings po ng ating pong biopsy ay lagi po may nakasulat po na calcifications. Ang ibig lang pong sabihin ay calcium po na nagdeposito po sa ating po mga soft tissue at tumigas na po dyan at naging sanhi nga po ng bukol o kaya ng cancer.